Dahil sa init lang po ng ulo, mainit po ulo namin pareho. Na dahil po sa aking pagkakabugbog, nawala na po ako sa aking sarili. Nasa huli ang pagsisisi, a hard lesson para sa isang negosyante na sangkot sa pamamaril dahil sa road rage sa Antipolo City. Multiple frustrated murder at paglabag sa election gun ban ang hinarap niya ngayong kaso dahil lang sa init ng ulo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR, Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Mapapanood din tayo sa Sky Cable Channel 33. Simulan na natin ang agenda. Driver na namaril sa Antipolo dahil sa road rage, humihingi ng tawad sa mga biktima. Patong-patong na reklamo isinampa na laban sa kanya. VP Sara kinwestiyon ng mga ebidensya sa kasong Crimes Against Humanity ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So where is the system there of killing thousands? No, you don't. No, sorry. Bobo yung abogado nila. ICC Assistant to Counsel may hamon sa bise. Ang live update mula sa The Hague, Netherlands, tutukan. Exclusive, matapos puntahan si FPRRD sa The Hague, Senador Robin Padilla babalik na raw sa Pilipinas para mangampanya. Administrasyong Marcos pinatutsadahan. Death toll sa lindol sa Myanmar, higit 1,700 na. 5 OFW nawawala. At libu-libong pop culture fans dagsa sa Toycon sa Okada, Manila. Nauwi sa pamamaril ang isang road rage incident kahapon sa Antipolo City. 4 ang sugatan, isa sa kanila kritikal ang lagay. Self-defense daw ang nangyari, sabi ng sospek. Pero ayon sa PNP, wala dapat siyang dalang baril. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Agad nag-viral sa social media ang video na ito ng pamamaril sa Marcos Highway sa Antipolo kahapon dahil umano sa road rage. Critical ngayon sa ospital ang isang rider na tinamaan sa ulo habang sugatan ng anak niya at 2 iba pa. Sinubukan pang tumakas ng suspect sakay ng itim na SUV pero nasukol din sa inulunsad na pursuit operation hanggang sa may barangay Mayamot. Nakuha sa 28 anyos na gunman ang isang 9mm handgun na wala raw kaukulang permit. Nasa kustodiya na siya ngayon ng Antipolo Police. Ayon sa suspect, dinipensahan niya lang ang kanyang sarili. Kwento niya, kasama siya sa isang convoy pauwi nitong linggo ng hapon nang bigla siyang hinarang ng mga rider. Nagkasagutan at nagkainitan, nagkasuntukan pa at pinagtulungan raw siya ng mga ito hanggang makakuha siya ng pagkakataon na kunin ang armas sa sasakyan. Nagdilim na raw ang paningin niya at nagpaputok nang susugurin siyang muli ng isa sa mga rider. Alam ko naman pong gun ban, pero hindi ko naman po dinala yun dahil para sa ganyan po, nagkataon lang po talaga na nandiyan lang po kasi lagi yan sa sasakyan ko para iwas ko na rin po para sa mga anak ko. Humihingi rin daw siya ng tawad sa mga biktima. Dahil sa init lang po ng ulo, mainit po ulo namin pareho. Dahil po sa aking pagkakabugbog, nawala na po ako sa aking sarili. Kinasuhan na si Ken ng multiple frustrated murder at paglabag sa firearms law at election gun ban. Kaninang umaga naman, pinangunahan ni PNP Chief Romel Marbel ang paggawad ng parangal sa 8 pulis sa Antipolo dahil sa mabilis na pagresponde at pagkadakip sa sospek. Pinaalala rin ni Marbel ang importansya ng psychological test sa mga gun owner
para matiyak na makokontrol ng mga ito ang emosyon sa mga ganitong sitwasyon. No, sabi ko nga talagang may congested po talaga yung traffic po talaga ngayon. Kailangan po talaga natin patience sa number one. Sa init ng panahon at sikip ng daloy ng trapiko, madalas nagsasalubong ang init ng ulo ng mga motorista. Pero dahil election season ngayon, bawal ang pagdadala ng baril. Kaya naman irerekomenda ni CPNP ang pagpapataw ng lifetime ban sa mga gun owner na lalabag dito. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. 181 pieces of evidence ang hawak ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero minaliit yan ng kanyang anak na si VP Sara Duterte. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Hiniling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga taga-suporta nito na huwag makialam sa kaso niya sa International Criminal Court. Ayon ito kay Vice President Sara Duterte. Hayaan natin ang kanyang mga abogado at ang korte mismo magdesisyon kung ano ang mangyayari o ano ang susundin kaparte ng proseso ng korte. Pwede raw magpahayag ng damdamin, pero wag na raw sana pakialaman ang nilalaman ng kaso, lalo na kung tungkol sa mga naghain ng reklamo laban sa dating Pangulo sa ICC. Nahaharap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay ng kanyang madugong kampanya kontra droga. Sabi ng human rights groups, nasa 30,000 ang mga napaslang. Buwelta ni VP Sara, paano raw masasabing systematic ang pagpatay kung wala namang mga pangalan ng biktima? Una nang naghain ng ICC prosecutor ng 181 pieces of evidence laban sa dating Pangulo noong March 24 bilang bahagi ng pre-trial phase ng kaso ng dating Pangulo. Ani VP Sara, 43 counts of murder lang daw ang nakasaad at hindi nga raw umabot sa 50 ang mga hinaing ebidensya. Matapang pa ang naging banat ng bise. So where is the system there of killing thousands? No, you don't. No, sorry. Bobo yung abogado nila. Hindi naman ito pinalampas ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti. Hamon niya, dumulog si VP Sara sa ICC at doon magpaliwanag at tignan daw kung pakikinggan siya ng International Tribunal. Ang 181 pieces of information ay hindi pangalan ng mga biktima ng kampanya kontra droga. Nilalaman nito ang mga witness statement, mga record at dokumentong kailangan sa pagpapatunay ng sistemang ginamit. Sa kasong Crimes Against Humanity, hindi kailangang pangalanan ng bawat biktima. Ang patunay ay nasa kung paano sinagawa ang mga pagpatay, sino ang umikot sa operasyon at paano ito inulit at ipinatupad bilang sistema. And so now it's more than a question of numbers, because when we look at numbers, it feels as if you devalue the humans whose lives have been lost or dehumanized. Para sa Agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Dagsa pa rin sa The Hague, Netherlands sa mga taga-suporta ni FPRRD mula sa iba't ibang panig ng Europa. Yan ang agenda report ng ating UK correspondent, Dick Villanueva. Mula Paris, nagbiyahe ng 6 na oras papuntang The Hague ang double-decker tourist bus na ito sakay ng higit 100 OFW na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pakay nila ay padama ang kanilang mainit na suporta habang siya ay nililitis sa ICC. Punta po kami sa Netherlands kay Tatay Digong para sa kanyang birthday celebration bilang suporta sa aming pinakamamahal na ama ng bayan. Bago dumating sa destinasyon, huminto muna sila sa isang bus parking. Bagay sa malamig na panahon, pinagsaluhan nila ang mainit na lugaw at nilagang itlog na almusal. Umaga nitong Sabado nang sila ay dumating sa detention center. Sabay naman ang pagdagsa ng iba pang mga taga-suporta mula sa Germany, France, Italy, Luxembourg, Belgium, London, Switzerland, Canada, USA at maging ang mga taga-Pilipinas. Naroon din si dating Labor Secretary Silvestre Bello III at si Attorney Alfredo Lim na masayang sinalubong ng mga kababayan natin. Kami po ay natutuwa sapagkat nakita namin yung pagkakaisa ng mga Pilipino overseas dito sa The Hague. At ang dami-daming mga Pilipino coming from different countries. You can just imagine the trouble and expense of coming here just to be able to express their sentiments about what happened to our beloved President.
Sina Atty. Harry Roque, Senador Robin Padilla at ang vlogger na si Maharlika, kapwa nagpasalamat sa mga kababayan natin sa pagpapakita ng pagmamahal kay former President Rodrigo Roa Duterte. Biro ni Roque, lumakas na rin daw maging ang turismo sa Netherlands. Well, pangalawang araw na ito, no? Pero walang tigil ang dating ng tao. At bagamat tapos na ang birthday ni Pangulo, mas mukhang marami pang taong dumating ngayon dito, no? So mukhang araw-araw magiging happy birthday Tatay Digong. Naniningil na ako na magiging manager ni Tatay Digong dahil siya na ang pinakamalaking tourist attraction ng Netherlands. Siguro po, nakita po natin dito na buhay yung pagka-Pilipino ng ating mga kababayan. Alam nyo, ang maganda po dito, siguro yung mga nakasama kong Pinoy dito, 80% DDS, Duterte. May 20% po akong mga nakakausap dito, hindi naman sila Duterte. Pumupunta po sila dito dahil nasaktan sila dahil Pilipino sila. Sa nangyari po kay Mayor. Kaya ito pong nakikita ko dito, parang nagkaisa yung mga Pilipino. Kahit na ang kanilang naratibo, hindi naman sila Duterte, hindi naman Duterte ang politika nila, pero nandito po sila kasi nakikisa sila sa nangyari kay Mayor. At gusto po nila, bring him home. Well, ang impression ko talagang sobrang overwhelming yung suporta ng mga Pilipino dito sa Europa at syempre sa iba't bahagi ng mundo. Well, ang wish po namin lahat dito ay sana makauwi na ang Pangulong Duterte at makasama na siya ng kanyang mga palangga. Nagsagawa din ng prayer rally at selebrasyon para sa 80th birthday ni former President Rodrigo Roa Duterte ang mga kababayan natin sa iba't ibang parte ng Europa. Sa Croatia, nagtipon ng mga OFW sa isang party bilang pakikiisa sa mga Duterte. Sa Paris, inorganisa ng DDS Europe ang isang prayer rally malapit sa tanyag na Eiffel Tower. May mga pagkilos din sa Nice, France at Nicosia, Cyprus. Magkakahiwalay man, iisa naman daw ang kanilang mensahe para kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ang magkaroon siya ng maayos na kalusugan at hiling nila makauwi na siya sa Pilipinas. Para sa agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, The Hague, Netherlands. Matapos puntahan ang kaalyadong si FPRRD sa The Hague, magbabalik kampanya na raw si Senador Robin Padilla. Sa eksklusibong panayam sa Billionaire News Channel, iginiit ng senador na isusulong niya ang tunay na pagbabago, bagay na hindi raw naramdaman sa kasalukuyang administrasyon. Narito ang agenda report ng ating kasamang si Attorney Karen Jimeno. Uuwi na si Senador Robin Padilla mula The Hague, Netherlands. Wala pang dinatalyang araw pero inutos na raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mangampanya siya para sa PDP laban. Nilahad ito ng senador sa isang eksklusibong panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel. Si Padilla ang kasalukuyang pangulo ng partido. Pagkatapos ng butuhan, babalik na ako dito. Kasi sa June, session na. So, uuwi na naman ako ng June. Hanggat nandito si Mayor, balik-balik ako. 2 linggo rin sa Hague ang senador, pero hindi niya daw nadalaw ang dating Pangulo sa ICC Detention Center. Pero isa siya sa nag-alaga kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea na kasalukuyang nagpapagaling matapos ang isang surgery. Kasama rin siya sa mga pagtitipon ng Duterte supporters sa labas ng detention center. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw siya makapaniwalang nakadetain na ang dating Pangulo. Marcos administration na po tayo. Bakit hindi po nila buksan yung kaso sa Pilipinas? Bakit po natin kailangan nandito tayo sa ICC? Dahil meron naman po tayong tumatakbo na gobyerno at batas. O ba't hindi ko po sasabihin na geopolitical? Nabanggit din ni Padilla na hindi na raw worth it ang mga sakripisyo niya para sa bansa. Lalo na't di na raw niya ramdam ang pagbabago, maliban na lang kung maiuuwi ang dating Pangulo sa Pilipinas. Pero pagdating sa sasabihin mo sa akin kung gusto nating magbago, hindi natin gusto magbago. Naglolokohan na lang tayo sa Pilipinas. At hindi na ako sasama doon. Dumadaing na rin daw ang asawa niyang si Mariel Rodriguez. 95% daw kasi ng buhay niya nakalaan na sa politika. Usapan nga daw nilang mag-asawa, tapos na ang trabaho niya sa 2028.
issue ngayon, kailangan kong gawin to dahil senador ako. At ako ay nasa ilalim ng politika ni Duterte, ang PDP laban. So kailangan kong gampanan yung role ko. Kay gusto niya, kay ayaw niya, kailangan nyandan siya. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Bilyonaryo News Channel. Bukas at the forefront, si dating presidential spokesperson Harry Roque naman ang makakausap exclusive ni Attorney Karen Jimeno. Abangan yan bukas, alas 9 ng umaga, dito lang sa Bilyonaryo News Channel. At makakasama ulit natin ngayon, Attorney Karen Jimeno, live mula sa ICC, sa harap po ng ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Attorney Karen, kamusta na ang mood dyan ngayon? At siguro sino-sino yung mga personalidad na ba na nakita mo riyan ngayong araw? Good morning, Pinky and Corina. Magandang umaga from The Hague, Netherlands. Ibang-iba ngayon ang mood dito kasi nung nakaraang mga araw, nung weekend, napakasikip dito at punong-puno ng mga tao. Pero ngayong araw na to, for the first time, nakakita ko ngayon na tahimik. Meron ako mga nakilala ditong mga Pinol na galing sa Dubai. At meron ding isang grupo na galing sa Belgium. At tatawagin ko lang yung isang na-meet ko from Dubai. Albert? Hi, Albert. Si Albert bumahi pa from Dubai. At nag-absent ka ba sa trabaho? Yes, nag-absent po ako ng trabaho. Hanggang, actually, nung absent ako nung Friday and Saturday. So, today it's holiday in Dubai until Wednesday. Okay. Yes po. Albert, tapos na ang birthday ni former President Duterte. Bakit ka pa pumunta dito? Kasi gusto kong ipakita sa kanya ang suporta ko for our president and love. Tan ako ngayon kasi nung 2016 until 2022 gusto ko namang ibalik sa kanya through my support all the way from Dubai. So I'm representing all my friends in Dubai na nagsumusuporta kasi talagang umiyak kami sobra. Nalaman namin na arrested when he got arrested. Albert, you mentioned na merong isang po from Dubai na dadating dito sa September sa unang confirmation hearing ni former President Duterte. Yes po, pag dumating man yung araw na yon, we are all ready to be here. Hindi lang ako, so marami kami pupunta dito. Kung darating man yun, I hope and I pray that hindi na darating ang araw na yon, yung trial na yon. But still, pag dumating yon, pupunta dito. Just, as I told you earlier that for the love of our former president. Yung araw na yun, umaasa ba kayong mapalaya si former President Duterte bago sa mag-September? Sobra kaming umaasa kasi hanggang ngayon talaga hindi kami makakapaniwala na nangyari sa kanya yon. So it's very unfair and unjust that we have there in Philippines. Sobra siyang nabitray. May namang Attorney Karen. Alright, si Attorney... Alright, Attorney Karen, medyo... Oo, nawawala si Albert. Meron siyang... Kanina malinaw yung kanyang mga sinasabi pero nawawala-wala yung ating komunikasyon sa kanya. Ang huli kong narinig, sabi nga niya, is that he's still in disbelief. At ang narinig ko ay may ginamit siyang mga salitang unfair at unjust. At mula nun, hindi ko na siya narinig ulit yung kanyang mga pahayag. Alright, Attorney Karen. Hi, Pinky. Nakikita niyo pa ba kami at naririnig? Yes, Karen, I can see you now. Ngayon, kanina kausap mo nga si Albert, di ba, from Dubai. At ang sabi nga niya,
ay unjust at unfair daw yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at in disbelief pa raw siya. Pero mula noon, nawala na yung ating komunikasyon sa kanya at sa'yo. Nandiyan pa ba si Albert? Or siguro you can recap what he told you? Yes, I'll recap na lang. Nandito pa siya actually. He will camp out here today. I mean, nandito lang daw siya buong araw until bumalik siya sa Dubai. But ang sinabi ni Albert ay may isa silang grupo ay na nakahandang pumunta dito sa Setyembre kung sakali mang umabot sa confirmation hearing si former President Duterte at pupunta daw sila dito mismo sa The Hague all the way from Dubai. Pero umaasa sila na hindi na daw aabot sana sa September hearing dahil gusto sana nila makalaya si former President Duterte bago pa mag-Setyembre. At sabi ko nga, kung pamahaba ba itong trial, babalik-balik kayo dito. Sabi niya, oo daw. It's not about the cost. At ang importante daw ay ipakita ang suporta nila kay former President Duterte. Attorney Karen, meron bang bagong pahayag si VP Sara? Sa ngayon, wala pa. According to our sources, nandito na raw po ang kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman at kasama niya noong weekend. Umaasa kami na dadalaw bukas, Tuesday, si Veronica Kitty Duterte dahil binigay ni Vice President Sara yung visiting slot niya kay Kitty for Tuesday. I see. Okay, so yan ang ating mga update ngayon, Attorney Karen. Maraming salamat sa iyo. Attorney Karen Jimeno live mula sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Sa VP Sara saga, mas naging kumpiyansa pa ang House Prosecution Panel sa kanilang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Nadagdagan na naman daw kasi ang mga kahina-hinalang recipient ng kanyang confidential funds. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Patty Ting, Ralph Josh Bacon at Sala Kasim. Ilan lang ang mga ito sa dumaraming nadidiskubreng pangalan na tumanggap umano ng 500 million pesos confidential funds sa ilalim ng Office of the Vice President. Sa isang pahayag, sinabi ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega na tila kinuha ang listahan sa mga bilihin sa palengke o grocery. Bahagi ito ng mahigit 2,000 pangalang ibinigay ng Kamara sa Philippine Statistics Authority. At gaya ni na Mary Grace Piatos at iba pang mga naunang pangalan, walang mga record ang mga ito ng birth, marriage at death certificates. Tingin ng isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, this will greatly impact our case as in fact the basis for having Article 2 of the impeachment articles will be proved, or we will have a stronger support for Article 2. Ang Article 2 o grounds kung bakit na-impeach ang pangalawang Pangulo dahil sa mga peke umanong pangalan na tumanggap ng 625 million pesos na confidential funds sa OVP at DepEd. Para sa mga namimiloso po na nagsasabi kaya nga confidential dapat or fictitious names dapat. Having confidential funds does not automatically allow an official to use fictitious names. The use of fictitious names for confidential funds, usually the real name of those names hiding under the real name of those hiding under fictitious names are usually given in a sealed envelope. Ang paglitaw ng mga panibagong mga pangalan mula sa grocery team, pinagtataka rin ng Malacanang. Hindi lang po siguro ang palasyo ang medyo nagtataka. Siguro lahat po ang taong bayan mismo ay nagtataka kung bakit ganito ang mga resibo na naibigay ng OVP. At ito po mga ebidensya na po yan ay ilalaan na lamang po natin at ipapaubaya natin sa House of Representatives at sa Senado kung ito gagamitin man sa impeachment trial. Para kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, kailangang sagutin ni VP Sara ang panibagong nadiskubring mga pangalan imbis na tawaging stupid ang abogado ng mga biktimang naghabla sa kanyang ama sa dahig.
Patuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel. Bukod sa paghahanda sa 7 impeachment articles, nagsasagawa na rin sila ng mock trial para mapaghandaan ang paglilitis kapag nagsimula na ito. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel. Death toll sa lindol sa Myanmar, higit 1,700 na. Search and rescue operations puspusan. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Highway 54. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Bumper to bumper naman ng northbound lane. Pumalo na sa higit 1,700 ang kumpirmadong patay sa lindol na tumama sa Myanmar noong Biyernes. Umabot ang pagyanig sa Thailand kung saan dosena ang nawawala. Narito ang agenda report ni Mai Rodriguez. Labis ang paghihinagpis ng mga kaanak ng mga construction worker na natabunan ng gumuhong gusali sa Bangkok. 3 araw mula nang yanigin ng magnitude 7.7 na lindol, higit 70 pa rin ang nawawala. At sa bawat minutong lumilipas, mas bumababa ang tsansang may masasagip pa sa kanila. Pero ang mga pamilya, hindi nawawalan ng pag-asa. I've called my husband who's trapped inside countless times. Probably 100 to 200 calls a day, but none of them go through. I just keep trying, hoping there might be a signal. Maybe he would contact me or call for help. May a miracle happen. May the rescuers find them soon. Sa epicenter ng lindol sa Myanmar, daan-daan ang namatay. Ilang mga gusali rin ang gumuho. The first one we saw was a 7-story condominium. It just collapsed literally to the ground floor. People's voices were heard under the rubble. Ilang mga bansa na ang nagpadala ng rescue teams at relief aid sa Myanmar. Higit 1,700 na ang death toll doon at pinangangambahang tataas pa ang bilang. Para sa agenda, Mai Rodriguez, Billionario News Channel. 5 OFW ang naiulat na nawawala kasunod ng lindol sa Myanmar. At dahil sa trahedya, muling nabuhay ang usapin tungkol sa pinangangambahang The Big One. Handa ba riyan ang Pilipinas? Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Ligtas ang lahat ng OFW sa Thailand matapos yanigin ng malakas na lindol noong Biyernes. Pero sa Myanmar, kung saan ang epicenter, 5 OFW ang naiulat na nawawala. Ayon sa embassy natin doon, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad at handa itong magpadala ng tauhan sa mga apektadong lugar. Nagpaabot din ng embahada ng pakikiramay sa mga namatayan. Bukas, lilipad naman pa Myanmar ang 114 Pinoy Humanitarian Mission Contingent. Kasama nilang Emergency Medical Assistance Team ng DOH at Search and Rescue Teams mula sa MMDA, BFP, Office of Civil Defense at AFP. For the next few days is in-expect namin more on retrieval operation na lang yung maabutan namin. Pero yung trabaho is grabe pa nilura dahil nakita naman natin yung pagbagsak ng mga gusali na nandun. And for sure, makakatulong yung 5-2 pagdating doon sa mga trabaho kung saan man kami dito. Dito sa bansa, nakahanda na raw ang mga ahensya para sa tinatawag na The Big One o ang napakalakas na lindol na maaring tumama sa Metro Manila. Halos po, ang government agencies po natin, prepared po dyan, nagkakaroon po ng earthquake drill, fire drill, at meron po tayong nakahanda po mga go bags. Base sa joint studies ng PHIVOLCS, JICA at MMDA, 33,000 katao ang maaring maging casualty sa Metro Manila kapag dumating ang The Big One. Nakaranas na ang bansa ng 8.1 magnitude quake noong August 17, 1976 sa Moro Gulf sa Mindanao. 7.8 naman ang lakas ng Luzon quake noong July 16, 1990.
Ayon kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, imposible mang makapaghanda ng 100% masasabing mas handa na ang mga Pilipino ngayon. Buong Pilipinas, maliban sa Palawan, ay may active faults. May 6 na trenches din na minomonitor ang FIVOX. Ito yung East Luzon Trough, Philippine Trench, meron din tayong Cotabato Trench. Ito yung nag-move noong 1976 which produced a magnitude 8.1 earthquake and 8,000 people died. Meron din tayong Sulu Trench, Negros Trench, and Manila Trench. So lahat yan are capable of generating large magnitude earthquakes and pwede rin mag-generate ng tsunami. Paliwanag ni Director Bacolcol, isa sa hamong kinakaharap na bansa ay infrastructure vulnerability. Maaring hindi pa handa sa malalakas na pagyanig ang mga infrastruktura ng bansa. Pero ginagawa na raw ito ng paraan ng pamahalaan. Bukod sa paghahanda ng pamahalaan, nananawagan din ang mga otoridad na seryosohin ang mga isinasagawang disaster preparedness at earthquake drills. Itinuturo na rin maging sa mga bata, sa mga paaralan ang mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng isang lindol. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Hinimok ng COMELEC ang OPM band na Lola Amor na maghain ng reklamo laban sa mga kandidatong iligal na gumagamit ng kanilang mga kanta sa pangangampanya. Ito'y para magkaroon ng basehan ng poll body na maglunsad ng investigasyon. Sakop ang unauthorized use of songs sa kampanya ng isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Intellectual Property Office at COMELEC. Nauna nang sinabi ng Lola Amor na may mga kandidatong gumagamit ng kanilang mga kanta nang walang pahintulot. Binigyang diin ng banda na hindi nila ine-endorso ang mga kandidatong hindi nila pinaniniwalaan o hindi nila alam ang plataporma. Mga motorcade at malagame show na diskarte ang tampok sa local campaign sa lalawigan ng Bataan. Ang detalye sa agenda report ni Brian George. Kanya-kanyang pakulo ang mga kandidato sa panunuyo ng boto habang mas lumalapit ang halalan sa Mayo. Ang isang konsyal na wannabe sa Maribeles, Bataan, malagame show ang grand sugod sa Barangay Kabkabin. May mga pampapremyo tulad ng TV, refrigerator, Bluetooth, speaker, relo at sapatos. Ang gusto kong politika sana introduce ito sa Maribeles is yung masaya tayo, may papremyo, masaya ang lahat para hindi na yung traditional na salitaan. Agaw tensyon naman ang sangyupsal mascot na nakibahagi sa motorcade sa kampanya ng isang buong lokal ng slate ng Team Jokas, ang manok ng Aksyon Demokratiko, ang mag-inang mayor aspirant Jocelyn Castañeda at anak na tumatakbong bise na si Jaja. Nag-motorcade din ang kalaban nila, ang tag team ng Concepcion ng National Unity Party na sina Kuya EJ Concepcion na tumatakbong alkalde at vice mayor niyang si Jesse. Nagpulong naman ng mga lokal COMELEC, Bataan Police, AFP, Coast Guard at NBI sa Balanga para talakayin ang deployment sa Mayo. Nabanggit din ng pag-reactivate ng Provincial Committee o kontrabigay bilang kampanya laban sa vote buying. Handa na po ang ating kapulisan dito po sa Bataan para po makaboto po ng maayos at matiwasay ang mga Bataenyos. Dahil inaasahan ang pag-init ng politika, habang mas papalapit ang Mayo 12, paigtingin rin ang seguridad sa buong lalawigan. Para sa Agenda, Ryan George, Billionaire News Channel, Bataan. Kasunod ng pagtaas ng hunger rate, mga opisyal, tiniyak ang sapat na supply ng pagkain sa bansa. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA. White Plains naman, mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane.
Mainit na usapin ngayon ang paglaganap ng fake news sa social media, lalo na matapos maaresto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iniimbestigahan na rin ng Kamara ang umano'y sistematikong pagpapakalat nito. Pero paano nga ba naapektuhan ng fake news ang opinyon at paniniwala ng publiko? Narito ang unang bahagi ng Special Agenda Report ni George Cahiles. Aminado ang 19 na taong gulang na itatago natin sa pangalang Joy na minsan na rin siyang nabiktima ng maling impormasyon na ipinapakalat sa pamamagitan ng social media at messaging applications. Yung sa walang pasok po, ano po nila, chinachat po nila. Pero hindi naman po talaga po. Ikaw nabiktima ka na nung walang pasok. Ano nangyari nun? Natulog po ulit ako, tapos nag-chat po yung prop namin. Meron po walang pasok. Maging sa usaping politika, hindi raw siya basta-basta naniniwala sa mga nababasa niya kahit na galing pa ito sa lehitimong media organizations. Halimbawa, ang madugong war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte na isa sa mga dahilan kung bakit siya inaresto at nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Hindi ko naman po nakita yung mga ginawa niya na binibintang sa kanya. Kaya po, naano po ako, nagugulahan. Marami na po kasi nagawa si Duterte. Kagaya na? Yung mga ano po ginawa niya, kunwari po sa drugs, na iwasan po. Yun. Sa isang pag-aaral ng De La Salle University Institute of Governance noong 2023, lumalabas na isa sa bawat 3 kabataan sa Metro Manila edad 18 hanggang 25 ay madaling malinlang ng fake news. Sa isang survey naman na inilabas kamakailan ng SWS, 2 sa bawat 3 Pilipino ang hirap matukoy kung ang napapanood, nababasa o naririnig nila sa telebisyon, radyo at social media ay totoo o peke. Paano nga ba nakakaapekto sa paniniwala ng isang tao ang misinformation o disinformation na nakukuha nila sa social media? Para sa psychologist na si Dr. Ver Reyes, may ilang aspeto na dapat tingnan dito. Nakakaapekto yung fake news if hindi siya naka-counter with, let's say, the real news or with facts. And there are other factors din kasi considering ano yung saan nanggagaling yung person, paano niya nakuha yung information, sino nagpasa ng information na yon. Ani Reyes, dahil sa social media, naging accessible at mabilis para sa lahat ang paggawa at pamamahagi ng impormasyon. At gaya ng lehitimong sources, hindi dumadaan sa fact-checking ang mga impormasyong nanggagaling sa ibang content creators o vloggers. Anybody can spew out their opinions without necessarily verifying the facts kasi wala namang training given to them. So yun yung downfall nun. So parang if you are the type of person na mas marami kang following because of your previous content, ang tendency na feel mo kasi relatable yung person, lagi mo siyang accessible yung person. And therefore, kung meron man siyang sinasabi and because you resonate with this person, yung tendency mo mas maniniwala ka din. Labas pa rito ang usapin ng social media algorithm. Ito naman ang nagtatakda ng mga content na lumalabas sa feed ng isang tao batay sa ilang factors gaya ng previous user behavior, relevance at popularidad ng isang content. Filipinos are very subjective di ba? Kung ano yung sinabi sa kanya, lalo na kung pinagkakatiwalaan niya yung nagsabi sa kanya, then ang tendency mo is to believe that person. And so, yun yung difficulty doon. I-multiply mo yon sa maraming mga tao, then it creates, di ba, an environment where you just try to listen to each other. Sa ganitong paraan, naggagawa ng ilang mapagsamantala na makaapekto sa kaisipan, paniniwala at opinyon ng mga tao sa pamamagitan ng pagkakalat ng maling impormasyon. Para sa Agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel. Siniguro ng gobyerno na walang shortage ng pagkain sa bansa at todo bantay sila sa presyuhan sa mga pamilihan. Kasunod yan ng SWS survey na nagsabing dumami ang mga Pilipinong nagugutom. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon.
Pagkatapos mamili, mga bills naman sa bahay ang binabayaran ni Lani. Dahil sa pabago-bagong presyo, diskarte ngayon ang kanyang ginagawa para mas maparami ang ihahain sa pagkainan. Ang pamimili ko is hindi naman siya yung ganong maramihan. Hindi siya maramihan. Kumbaga bibili ako ng pork, 1 kilo or 2 kilo pang 1 week, beef, ganon. Ang mga gaya ni Lani, maswerteng nakakapamili sa mga grocery store at palengke. Ang nasa 3 milyong Pilipino nagsabing sila'y nakaranas ng gutom nitong Marso. Ayon sa Strat-based SWS survey, tumaas ang bilang ng mga nagutom ngayong Marso kumpara noong Pebrero. Pinakamataas dito ang Visayas na sinundan ng Metro Manila, Mindanao at Luzon. Kaya pagtataka ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa sa programang Walang Atrasan ng Abante Radyo, bakit tila mas maraming nagugutom sa Metro Manila gayong mas maraming oportunidad dito? Yung mga talaga nangangailangan, naiiwan. So, medyo nakaka-frustrate talaga yan na sa gitna ng ang dami-dami repuso ng gobyerno, hindi pinaprioritize ng gobyerno yung nangangailangan, yung mamayan. Bukang bibig nila, halalan to, di ba? Tugon naman ng Department of Agriculture, walang shortage ng pagkain sa buong bansa at sinisiguro nila ang supply ng mga pangunahing bilihin sa merkado. I do not see that there is shortage of food. While definitely in areas you cannot discount that there is hunger because of, but I think that's more of economics na eh. It is not agriculture related. Pagtitiyak naman ng Department of Trade and Industry, tuloy-tuloy ang kanilang monitoring sa presyo ng mga bilihin. Pag merong hindi nag-comply, of course, sinasabihan namin sila. Then pag hindi nag-comply, then of course, we act on it. But yung sa DA, we also report to them lahat ng mga nag-comply and yung mga hindi nag-comply. Mananatiling nasa 45 pesos ang maximum suggested retail price ng imported rice. 380 pesos naman ang sa baboy. Yung mga ayaw sumunod sa pork, baka mag-request kami ng kay Speaker Martin Romualdez na ikintakom sila kung kinakailangan para mapasunod natin talaga. Posible na ring maglagay ng MSRP sa bawang matapos makita ng DA at DTI na nasa 150 pesos kada kilo ang bentahan nito sa palengke. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Bukod sa mga beach, patok ding puntahan tuwing summer ang mga lugar kung saan pwedeng magpalamig. Kaya naman todo handa na ang mga hotel para sa inaasahang dagsa ng mga bakasyonista. Nagbabalik si Paulo Barcelon. Paalis na ulit pa Kuwait ng OFW na si Joel. Kaya todo banding silang mag-anak sa isang hotel sa Ortigas. At dahil tag-init na, nagbabad muna sila sa swimming pool bago maggala. Parang reunion namin, yung anak ko nasa German, bakasyon niya kasi siya sa Seaman eh. Nagyayelo yung kaya nagbakasyon 3 months. Ang mga gaya ni Joel ang target ng ilang hotel para sa accommodation. Malamig ang aircon at komportable ang mga kwarto para makapag-chill. Kung grupo kayo ng 6 na magbabakasyon, itong 3-bedroom suite ang pinakaswak sa inyo. At 11,000 pesos per night, pwede nyo pa itong makuha ng 1,000 pesos off dahil ang flash sale ay hanggang April 1. If you have families and you have kids, normally they look forward to summertime. So we know it's graduation time, so next week, start na ng official vacation ng mga kids natin. And having a quick break, bonding time, it's very important for the family. Todo handa na rin daw ang hotel sa inaasahang pagdagsa ng mga bakasyonista para sa Holy Week at school vacations. They can have a peaceful time in the city, in a hotel like us, which we offer, comfortable space, and at the same time, unwind. At kung gusto namang magpalamig to beat the heat, mayroon ding mga pamilyar na palamig sa kanilang restaurant tulad ng halo-halo, mais con hielo, or turon a la mode. Ang ibang mga hotel at accommodation establishment sa buong bansa handa na rin daw. Dagdag pa ng Hotel Sales and Marketing Association o HSMA, patok din sa mga Gen Z at Gen Alpha ang mga bakasyunang malapit sa kalikasan. Marami ding wellness trip, ang tawag nga party, spa party, mga ganyan. Because kailangan na to self-care is one of the things that nanonotice natin. Kaya madami na rin pa na ino-open sa mga properties, sa mga hotels.
Panawagan ng grupo, support our tourist destinations dahil bukod sa world-class na alaga, pagkain at mga aktibidad to beat the heat, mas maganda pa rin daw na mag-enjoy at magbakasyon sa sarili nating bayan. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Higit 10,000 pop culture enthusiasts dagsa sa ToyCon. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa Elliptical Road sa Quezon City. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Light naman sa kabilang lane. Kakapasok lang po na balita, pumanaw na sa edad na 87 si dating COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano. Namaya pa siya sa kanyang bahay sa Bukidnon noong March 29. Wala pang detalye sa ngayon kung ano ang naging dahilan. Naging kontrobersyal si Garciliano dahil sa Hello Garci scandal kung saan lumabas ang recording ng pag-uusap nila ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Itinanggi ni GMA ang pandaraya sa 2004 presidential elections pero kalaunay humingi siya ng tawad sa pagtawag kay Garciliano. Mabuhay ng may malasakit. Yan ang mensahe ni PBBM ngayong Eidil Fitir o ang pagtatapos ng Muslim Holy Month na Ramadan. Anya higit sa selebrasyon, testamento rin ang okasyon ng pagkikipagkapwa-tao na nagpapalakas ng relasyon sa pamilya at mga kaibigan. Naway maging inspirasyon daw ang Ramadan na tumulong sa kapwa at iangat ang mga nangangailangan. Sa pamamagitan daw kasi nito mauunawaan ang nais ni Propeta Muhammad at yan ang buhay kung saan pagkakaisa at pagmamahal ang nananaig. Isa sa mga tinututukan ngayon ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pagpapaganda sa airport ng Siargao na isa sa mga top tourist destination sa bansa. Ang update sa expansion at renovation ng paliparan sa agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Pinatanggal na ni Transportation Secretary Vince Dizon ang VIP lounge sa Siargao Airport. Sa kanyang pagbisita kamakailan, nadismaya siya dahil maaari naman daw gamitin ang espasyo para sa mga pasahero. Wala namang gumagamit nun, kung sino man yung VIP, ibigay na lang natin yun sa pasahero. Kahit na konting area yun, at least may madadagdag na ilang upuan para sa mga kababayan natin, para sa mga turista. Nais rin ng kalihim na alisin ang isa sa dalawang mga X-ray machine para mas marami pang mga upuan ang mailagay at magamit ng mga pasahero. Sinabi rin niya ang planong magkaroon ng modular expansion sa paliparan. Nitong weekend, saksi ang DNC Mobility sa pag-uumpisa nito. Modular meaning yung hindi to traditional na building, pero modular lang na i-expand natin. Meron tayong inanak na wall doon. Magtatayo tayo ng kahit pa paano maganda-ganda ng mga air-conditioned area at i-extend natin yung terminal. Sa ngayon, mayroong 17 flights a day sa Siargao Airport. Para masiguro na komportable ang mga turista, nais ni Secretary Dizon na taasan ng higit pa sa triple ang seating capacity sa terminal. May nadigay na isa-dalawang flight, talagang siksikan na. No? And pinapataas ko to from 200 to about 700 seats. Aabot sa 4 hanggang 6 na buwan para makumpleto ang proyekto. Inaasahang magbibigay ito ng kaginhawahan para sa mga pasahero at turista na bumibisita sa isla. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Muling nagtipon ang libo-libong pop culture fans and enthusiasts sa bansa para sa ToyCon Summer Prelude. Patikim pa lang daw ito sa mas malaking event sa Hunyo. Yan ang agenda report ni mobile journalist Joan Manalo.
Toy collector ka ba? Pop culture fan? O na-appreciate mo both? Well, watch out na sa iba't ibang handog ng ToyCon Philippines ngayong taon. Umurangkada na nitong weekend ang kanilang unang pasabog, ang ToyCon Summer Prelude 2025. Mahigit 10,000 toy fans, collectors at creators ang dumagsa sa Okada, Manila para sa meet and greet, toy merchandise, cosplay performances at iba pang mga pakulo. Ang pinakamalupit dito, libre ang buong ToyCon experience. Ayon sa toy collector na si Chase Tuazon, habit niya na ang pag-attend sa ToyCon every year. Bonding time pa nila ng tatay niya na isa ring superhero at Funko Pop Toys collector. Super saya kasi actually dun sa dulo may mga interactive booths, tapos pwede ka maglaro talaga, tuturuan ka nila maglaro ng mga card games, tapos may mga painting sessions pa dun sa dulo. Kaya sobrang saya niya. Pero gaya ng iba, ang pinaka-inaabangan niya, excited din ako makita yung mga performances. Tapos at the same time, gusto ko rin makita yung mga naka-cosplay kasi every year dumadami rin yung mga nagko-cosplay tuwing ToyCon. para naman sa program head ng ToyCon Philippines na si Lizette Ilaga, higit pa ito sa isang toy collectors event. Ito raw ay isang community gathering para ipagdiwang ang Asian pop culture. I really want this to be a community event where people come together and enjoy and celebrate their hobbies. And not just, you can share with others your passion also for your craft, for your toys, and eventually meet new friends and eventually strengthening the toy community. Sang-ayon dito ang cosplayer na si Rolian na ang best part sa event ay ang mga bagong kaibigang nakilala niya dito. I'm so happy because every time I'm just walking around, someone saying that, can we take a photo of you? Or can you drop your IG or Facebook like that? And I was so happy around them. Bukod sa CosCon competition para sa cosplayers, tampok din dito ang Filipino Lego users, Sentai celebrities, Japanese voice actors at iba't ibang artist performances. At bilang continuation ng kanilang 22nd year, magkakaroon ulit ng isang ToyCon event sa June 13 to 15 sa SMX Convention Center, Manila. Hangarin ng ToyCon Philippines na patuloy na magsilbing tahanan para sa mga tumatangkilik sa Asian pop culture, kung kaya't hatid nila ang nostalgic at exciting trip para sa lahat ng toy enthusiasts, collectors, and creators. Dahil dito, siguradong mas marami pang sorpresa ang naghihintay sa bawat isang sumusuporta sa kultura at sining ng Asia. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. At ilang linggo na lang matutunghayan na natin ang pagbabalik telebisyon ni legendary quizmaster David Celgran. Siya ang host ng upcoming TV competition na Billionario Quiz B, kung saan magtatagisan ang talino ang mga college student mula sa buong bansa. Hindi lang ito para sa school pride, kundi sa tumataginting na cash prizes at gift items. So it's a beautiful day ng Billionario News Channel. Sinabi ni Celgran na personally curious siya sa ipapamalas na galing ng mga estudyante, lalo na sa panahon ng Google search at AI. Ipapalabas ang Billionario Quiz B linggo-linggo simula sa Mayo, dito lang sa Billionario News Channel. I have no idea what to expect, in the sense that my expectations are high because, again, I didn't grow up with the internet. I didn't have access to all the information. You're on TikTok, you're on Instagram. There's just so much information in there, whether it's garbage or whether it's precious. But this is an information savvy generation, and I want to know if access to information itself is enough to make you intelligent. America. Jeopardy. Jeopardy, it's like Jeopardy, di ba? Oo. Pinatanda nyo naman si David Celgran, tinawag yung legendary. Legendary, kasi siya lang naman talaga ang kilala dyan, di ba? Oo nga, parang iconic yan. Mga terminolohiya ng mga nakatatanda. Talaga, parang ikaw, iconic. No way. No. Hindi, we're trying to remember ano yung quiz bee dati, di ba? Right. Ano ba yun? Ganon? Ganon. Sabi ko kay Pinky, hindi ba spinawin yun? sa Channel 9. Ha? Si Ronald Remy at saka si John Yang. Si John Yang, Hindi nila kilala yun. Kilala ko siya. Naabutan pa niya. But now is different because tama yung sinasabi ni David, during his time, wala pa yung internet. Wala Siya na rin ang nagsabi kung gaano siya katanda. Wala pang
computer. Wala May pang computer pa ba nun? May pocket bell na. Ha? May pocket bell Typewriter na pa lang naman ata ng mga... Ha? Oh, so and the next question is, how old is David Saldran? Yun ang kailangan nilang sagutin. So, abangan niyo po yan sa Mayo. Yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Corina Sanchez Rojas. The legend. And the icon, Pinky Webb. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.